papasimula na ng ating gawain. Opening prayer po tayo ngayon Pastora Lisa. Amen. Pwede ba tayo tumayo? Pwede po. Aming Ama sa Langit, salamat po sa hapong ito na dinako mo kami sa tahanan ng aming Lenny. Salamat po sa pagkakataon na binigyan mo kami ng kalakasan para dumalo sa gawain ito, Panginoon. Ama, hinihiling po namin sa oras na ito na gabayan mo kami, bigyan mo kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang bawat isa sa amin ay makakinig ng iyong mga salita. Paspasan mo po ang aming tagapagsalita at gayon din po, Panginoon, kami na tagapagkinig. Buksan mo ang aming mga puso't isipan na maunawaan namin at maintindihan ang banal na sa katauhan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay binabalik namin ang aming pagkulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, salamat po. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit. Walang iba, si Ate Cora. Amen. Ito na po. Itong awitin dito ay hindi lamang po, lahat po tayo sa tamang panahon, sa tamang oras. Dapat po lagi tayong nananampalataya, nananalangin sa ating Panginoon. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Be to you a lovely thing in your time. Amen. Thank you po. Salamat po. Na-miss ko yung kantang yan, yung Mabuelo. Ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Walang iba, kundi si Ate Liz. Okay, good afternoon po sa ating lahat. po. Ano ating lesson last time? Nang nagbasa. Hindi nga. Yung ating lesson, Humingi sa Diyos at ikay bibigyan. uy, hindi. Yung may propeta na, ang sinabi. Sabi doon, malawak ang pintuan tungo sa kapahamakan. At makipot ang pintuan patungo sa Buhay. buhay. Sino yung buhay? Si Jesus. Jesus. Bakit malawak? Sapagkat nais natin ang kasalanan, di ba? Enjoy na enjoy tayo sa kasalanan kung kaya't walang control, di ba? Pag ikaw pumasok sa isang kasalanan, wala kang control, nakakalimutan mo ang Diyos. Di ba? Kasi ang nangyayari, kung ano yung what satisfies your human being, yun yung gusto natin. Kaya narrow is the gate. Ano yun? Narrow is the gate. Malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan. So, malawak nga, pero ang dulo ay kapahamakan or kamatayan. Ang sabi, ang patungo sa Diyos ay makipot. Bakit makipot? Tandaan ninyo yan, ha? Ha? Maraming bawal. Maraming bawal. Sa ating pagtanggap kay Jesus bilang ating Lord and Savior, maraming bawal. Maraming tatapyasin. Kaya sabi ng ibang mga speaker, mahirap daw ang sumunod kay Kristo. Para sa akin, hindi. Masaya ako nung sumunod ako kay Kristo. At doon ko naranasan ang biyaya ng kanyang pag-ibig. Na? Ang pag-ibig ng Diyos na wagas. Ang pag-ibig ng tao, limited. Di ba? Pag nangutang ka sa... Ha? Peke. Oo, maring peke pa. No? Lalo na yung fake news. Halimbawa, sa kapatid mo, mangutang ka 1, 2, 3, pagbibigyan ka. Pag pang-apat, ano nang sasabihin? Susumbat sa kanalan. Abusado. No? Abusado. Okay, so, ganyan ang mga pangyayari. Kung kaya, ito ang explanation nito. This is figure of speech lang to. Na, narrow daw, napakalawak daw ang patungo sa kapahamakan. Totoo naman yan eh. Walang taros na pagsasaya. Di ba nasa Bible naman yan? Walang taros na pagsasaya at kung ano-ano pa sa Galatia 5:19 na andun na lahat na-identify na lahat kung ano-ano yung. Samantalang makipot ang daan patungo sa buhay dahil ang dadaanan mo ay bako-bako. No? Dahil maraming mga hindrances na dapat tapyasin sa buhay mo. Bagamat masakit, pero pakinabang. Ikaw, Ate Merly, na ikaw ay dumalo na ng Bible study, huwag kang takot, hindi kita pasasabihin ng verse. No? Anong pakinabang ang naranasan mo sa iyong buhay? May pakinabang ba? Ano? Ibig sabihin, ano yung pagbabago? Wala po. Sige. Hindi ko na po Example. Sige, secret na lang Isa yun. lang. Marami po. Okay. So, ang nakipag-isa kay Kristo is being transformed from glory to glory. Meron iba abrupt ang change niya. Meron iba naman utay-utay. Na? Utay-utay. Hanggat hindi niya na savor, hindi niya nalalasahan o hindi niya nalalasap ang biyaya ng pag-ibig ni Kristo. No? So, tandaan natin yan, ha? Pag sinabi nating makipot ang daan, hindi totoong makipot. Makipot lang yan dahil nahirapan tayo. No? Kapag mahirap, ini-inject natin sa ating utak makipot. Pero at the end, sino ang nandoon, nag-aantay sa atin? Welcome, my child. Na? Kay Jesus. Ang katapusan noon ay buhay na walang hanggan. Okay? So, pinaklaro ko lang kasi baka malito-lito na naman kayo. Ano bang pinag-aralan natin? A tree and its fruit. Ano ang ibinubunga ng masama? Sama. Sama din, no? Common sense naman to. Pag mabuti, ang mabuti rin ang ibinubunga. Okay. Ngayon ay si Ate Lenny ang assignment ko. Ate Lenny, Matthew 7 verses 24 to 29. 5 verses yan. At ipaliwanag. 25, 26, At 27, si... 28. Anim? Tora. 24. Ikaw naman, Ate Corne. 7:24. Matthew 8,
Matthew 8, 1 hanggang 3. Matthew 8 and 1 to 3. Ikaw naman, Beth. Ay, si Lisa na lang. Si Lisa naman, Matthew 8, 5 hanggang 6 hanggang 13. Tapos si Ate Merly, babasahin mo si Ate Merly. Malabo daw mata. Malabo mata. Malabo pa sa Okay. Oo. Ikaw na lang, Ana. Matthew 8, 14 hanggang iksi lang to hanggang 17. Hanggang sa matapos. Ikaw, Pastora. Matthew 8, 18 hanggang abutin, 18 hanggang matapos. hanggang matapos. Hanggang 34. Abutin. Ang laba. Eh, Pastora yan eh, alam mo. Okay, tapos natin. 18, 34. Oo. Matthew 7, 24 hanggang 29 ka. At explain mo kung ano ang naunawaan ninyo. Kung ano lang yung kaya ninyo explain. Para masanay na kayo. Kumbaga po sa bato o sa bungabo. Mm. 24. Kaya't ang bawat pakikinig at nagsasagawa ng mga salita mong ito ay maitutulad sa isang taong matalino Mm. na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Mm. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat makikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang kapangyarihan ni Jesus na sabi niya dito ng 29, ang lamangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo Mm. sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng tagapagturo ng kautusan. Sige po, paki-explain kung ano yung naunawaan ninyo dyan. Kung ikaw ay magtatayo, kung ikaw ay may katalinuhan, eh bakit ka magtatayo sa bukangigan? Di siyempre gagawa ka ng pundasyong matibay. Upang dumating man ang bagyo o malakas na hangin, hindi ko magkikita. Kumbaga sa pagkatao natin, dapat tayo talaga, lumakad tayo na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tayo ay mamumuhay ng sa madaling panahon ay maaano kayo. Kasi parang kang naaano sa hindi mabuti, parang kang natutokso. Eh bakit ka magtatayo doon sa buhanginan? Eh alam mo buhangin yun. Eh dapat magtayo ka doon sa ano. Kaya kailangan gamitin natin yung ating pag-iisip na kung saan tayo mabuti, doon tayo magtatabi o magtatayo. Kung inaakala, yung taong hangal, sulat nagtayo doon sa, alam naman yung bawag sa po, ano doon siya nagtayo. Mabuhay ang kanyang desisyon, mabuhay ang kanyang pagsasayawan. Okay, salamat ate. Pastora Cora, pwedeng. Cora. Lisa, pwedeng magdagdag ka kung ano ang naintindihan mo doon sa nabasa. Yung binasa niya tungkol sa nagtayo ng bahay. Mayroong matalino nagtayo ng bahay sa bato. Mayroon namang hangal nagtayo sa bahay ng buhanginan. Ano po ang may dadagdag? Mateo 8, no? Mateo 7:24 to 29. 24 to 29, 7:24. Ano po ang nakikita nyo may dadagdag nyo rin? Parang pagsama-samahin natin. Yung tulad nila sa atin bilang mga mananampalataya, na kung minsan tayo, tao, hindi natin naiisip agad yung
yung bato, yung foundation, di ba? Kailangan yung bato. Pero iba doon tuloy si Kristo yan. Eh. Amen. Tama po. Kailangan talaga kay Kristo lang talaga tayo. Wala nang iba. Kasi siya ang ating foundation sa ating pananampalataya. Huwag na tayong kaliwa, huwag na waras ng kaliwa. Diretso lang tayo. Si Kristo lang talaga ang ating daming pangahawakan. Kasi siya ang pinakamatibay na halili ng ating pananampalataya. Okay po. Salamat po. So, dadagdagan ko rin kasi para sa akin kasi paborito ko rin yung talatang yan. Tama po yung sinabi nyo. Yung bato kasi, si Jesus yan mababasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. Ang sabi doon, nung sa panahon ni Moses, no, nauhaw sila, humihingi ng tubig, ang utos ng Diyos Ama kay Moses, yung batong yan, hindi naman paluin, yung parang ano yun ang oo, tungkol? nagalit nga si Moses dahil mga reklamador kayo, pinalo niya, pero lumabas yung tubig. So ang ibig sabihin, ang bato, yun na nga. Pero ang pinakamaganda pong message yan na huwag niyong kakalimutan. Ang sabi, itong matalino, nagbabasa ng Bible. At ang sabi niya, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo ba? Anong ibig sabihin ng ipinamumuhay? Halimbawa, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Huwag kang nanakaw, huwag kang magnanakaw. Ganyan yan. Diba? Huwag kang manluloko ng kapwa. Yun yan ang application natin. Kaya, kung babasahin nyo sa pangalawa, pakibasa nga uli yung 25, 26. Nandiyan yan. Na yung hangal, no, hangal, full sa English. Hindi niya pinamumuhay ang salita ng Diyos. Pero si matalino, pinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Kaya ito ang pinakamagandang message. Sige, pakibasa yung 25. Umulan ng malakas, Oh. bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba. Saan po yan? 20. 25. Ay, yung 24 mo na. Ibalik mo sa 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ito Oh, yan. ay maitutulad sa isang taong matalino Yes. na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Okay. Diba? Anong tawag sa kanya? Pinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Ina-apply application, di ba? Kasi yan ang turo sa atin na kung Kristiyano ka, sundin mo, pinamumuhay niya. O sige, tuloy-tuloy, dyan lang po. Umulan ng malakas, Ay, tapos na yun doon lang, wala yung sinabi yung hangal. Sa 26 siguro. Sige, tuloy po lang. Tuloy. umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Mm. Ngunit hindi nagiba Mm. sapagkat makatayo iyon sa Sa bato. bato. 26. Ang bawat makikinig sa aking salita, Yan. ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, maitutulad naman ang isang taong hangal Mm. na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Okay. Tama na po, sinabi mo na kanina na hindi ina-apply, hindi isinasagawa ang salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin diyan. Kaya, dalawang klase pong Kristiyano yan. Ang una, talagang Kristiyano. Totoo. Pangalawa, Kristiyano din. Kaya lang, ang tawag po dyan sa Kristiyano yan, carnal Christian. Nakukuha ba? Ano ang ibig sabihin ng carnal Christian? Hap-hap. Pwede. Tama yun. Ang carnal Christian kasi, mababasa yan sa 1 Corinthians chapter 3, 1-5. Nandoon yung carnal Christian. So, ang carnal Christian po, ligtas din. Yang dalawang yan, same. Yung matalino, sa langit ang tungo. Itong hangal, sa langit din ang tungo. Kasi parehong nanampalataya sa Diyos. Kaya lang, karnal itong isa kasi hindi pinamumuhay yung salita ng Diyos. Kumbaga, ganito, nagdadrive ako. Nandyan lang si Jesus Sa tabi. sa tabi.
So, kawawa ka. Pagod ka pa rin. Nakukuha ba? Kung nasa loob ng bahay, may kwarto. Kristiyano ka, o diyan ka sa bahay. Sa kwarto. Ikaw pa rin ang makapangyarihan. Ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi ka nagpapasakot sa Kanya. Nakukuha mo? Amen. So, yung matalino, hindi siya hirap. Yung matalino, hindi siya nahihirapan kasi ibinigay niyang lahat kay Lord. Siya ang gagawa. Yung example kung nagdra-drive, dyan siya, di, si Kristo, tuwang-tuwa. Kawawa ka, Siya karnal pagod. Christian ka, o pagod na pagod ka. Oo. Pero kung ibigay mo kay Lord na siya ang magmamaneho na sa buhay mo, yun ang ibig sabihin niya. Kung siya na ang magmamaneho sa buhay mo, hindi ka mapapariwara. Dahil, Word of God yan. Yan ang pinaka-message dyan. At gito na, nang dumating yung unos, dumating yung bagyo, ano ang sabi? Yung nasa bato hindi natinag. Yung nasa buhangin nawasak ang bahay. Sa totoo lang, hindi bahay ang nawasak doon. Pamilyang nakatira doon. Nag-away-away yung mag-asawa dahil hindi magkaintindihan. Kasi hindi pinamumuhay ang salita ng Diyos eh. Away ng away sila, nawasak sila. Ganyan ang nangyayari kapag karnal Christian ka. So alam nyo na yung karnal. Pag sinabing karnal, hindi mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Wala kang blessing. Wala kang matatanggap. Diba Joshua 1:8, ano ang sabi? Huwag niyong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo ito araw at gabi at higit sa lahat. Ipamuhay mo at ikaw ay mananagana. Diba? At victorious, magtatagumpay. Application, di ba? I-apply natin. Yun ang ganda ng talatang binasa ni Adeline. Pag ninamnam mo, ano ba ang laman? Yun o ang pinakalaman. I-add ko pa rin yung sa Sige po. karnal, nabanggit mo, Pastor, yung karnal, ano? Karnal. Karnal Christian. Kung baga sa isang kaanan, ito ating katawan. Ang karnal Christian, andito si Kristo sa labas ng bahay mo. Ikaw ang nakaupo doon. Like doon sa totoong Kristiyano, Nasa loob. nasa loob si Kristo, ikaw ay Nasa puso si Kristo. kasi totoo naman din. Talagang totoo kasi salita ng Diyos yan. Talagang totoo tayo naman ang palataya sa Panginoon. Si Kristo lahat ang pagpapangunan. Tama yung sinabi mong nagmamaniho. Si Kristo Ang dapat magmaneho sa buhay mo. Sa buhay natin. Siya ang panguna talaga. Hindi yung sa kanila yung sa atin. Ganon. Kaya yung karnal, kawawa, pagod na pagod. Nawasak pa. Nawasak pa ang tahanan, nawasak ang pamilya. Walang direction kasi. Walang Ikaw ang- tama ka, walang Walang direksyon. direction kasi ikaw ang gusto Dapat mong si mangunguna. Jesus ang Dapat- mangunguna. Yan. O, nakuha nyo, yan ang pinakamagandang message yan. O, pasensya ka na, teacher, kasi napakahalaga na yung binasang yun. O, sino ang susunod? Ikaw ba, te? Decora. Mateo 8, Mateo 8. verse 1 to 8. Kasi Sige po. Meron po tayo Bible. Mateo 8, verse 1-8. hindi, 1 to ano lang, 1 to 4 lang. 1 to 4, sorry. Sige po, una, at nang siya, wala kasi naman eh. At siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. Pangalawa po, at narito lumapit sa kanya isang pagkumi, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Number 3, at inulat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka at pagdakay, malinis ang kanyang peto. Number 4, at sinabi sa kanyang Jesus, ingatan mo na huwag sabihin kanina kundi umayo ka, ipakita sa sacerdote at ilandog mo ang alay na pinag-uutos ni Moises na bilang pagkatao sa kanila. Ano ko ba may papagod? In your own words. Sa akin po daw, mula sa verse 1 hanggang 3, ito ay pinapakita po na ating Panginoon na siya isang Panginoon na kamangha-mangha, isang great healer ba. Kumbaga, sa akin po nararanasan, kasi hindi naman po ako lagi nagpapadoktor, pero sabi nga po, masigit na makapangyarihan ng Panginoon. Sa true experience ko po, pag may nararamdaman din po ako, halimbawa po nasa ulo ko,
lagi ko pinag-explain na pinagaling ako ng Panginoon. Diba? Kaya sabi nga po dito, siya ang dakilang Panginoon na nagpapagaling ano man ang ating mga nararamdaman sa ating kalusugan. Hindi lamang po sa ating kalusugan, kahit wala kong dito, kundi yung ano man yung dumarating sa ating mga problema din po, siya rin po ang nagbibigay katugunan sa ating mga hinaing, ating mga panalangin, hindi lamang po sa sakit, hindi sa lahat ng bagay. Kaya bilang Kristiyano po, dapat po, tama siguro po, sinabi kahit wala po dito na i-apply po natin ang ating natututuhan sa salita ng Diyos. Kasi hindi lamang po i-apply, kundi kalisama na rin po na sa gawa natin. Kasi ang bilang Kristiyano po, unang-una napapansin po yung ating pananalita, kilos, kasi po sa pananalita po, ang isang Kristiyano, hindi man po tayo perfectong tao. Sa pananalita lang doon na natitrace ang bawat tao na hindi mga unbelievers. Kung, ayan, hindi yan Kristiyano, ganyan. Kasi sabi nga po, di ba, ang Kristiyano, pwedeng magalit, pero wag lang magbumura, di ba? Kaya, sabi nga po, kahit magayo dito, ano man po ang ating hilihin, lalo na po pag may sakit po tayo, kailangan po talaga, pwede tayo magpa-doktor dahil ang doktor nilikha din ng Diyos para pagalingin tayo. Pero higit po ang panalangin sapagkat ang Diyos lang ang makapagpapagaling sa ating naramdaman, sa ating mga nararamdaman, sa ating katawan at kalusugan. Okay? Wala kang kailangan nakita, te. Na-explain mo. Meron pa. Meron pa po. Dagdagan mo na. Ikaw na. Dagdagan So niyo dito natin. nakikita natin yung belief ng Nga lalaki. paniniwala. No? Kasi kung wala siyang belief, hindi siya lalapit kay Jesus. At dito nakikita din natin yung great healer si Jesus. Amen. Dahil alam niya. Ang sabi niya, kung nais mo, if you are willing, sabi niya, I will be clean. So, diba? Sabi ni Jesus. Ano ang ginawa niya? He reached out for the hands of the man and touch. So, kailangan talaga natin. Bagamat hindi walang physical touch tayo ngayon, paano tayo natatouch ng Diyos? How can God touch our lives? With prayer. Oh. Yan na ito na Ito yung magdadaan sa ating buhay. Kasi physically, hindi man natin nakikita ang Diyos na tinatouch niya tayo. Pero through His words, doon niya tayo natatouch. Kaya believe and you will receive. No? Kaya kailangan natin ang pananampalataya. Ilang percent? 100. 100%. Kasi ang Diyos, 100% din nagpapagaling. No? So, yan ang kabuuan ng the man with leprosy. Thank you. O, sino yung sunod? Ikaw, Lisa. Magaling. Huwag ka na maging Lisa. Sabi mo daw. Sige na. Basahin ko na. Basta na mag-explain. Matthew 8:5-13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbuhan at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay, hindi niya inirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na puno at may nasasakupan din mga kaway. Kapag inuutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pupunta, at ang isa naman, halika, siya'y lumalapit kapag sinabi ko sa aking alipin. Gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namanga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganyan malaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at tutulong sa hambag ng kasalot ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapos
doon sa kadiliman. Mananangin sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyari ang hinihingi mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yun ay tumanim ang katulong sa katuhan. Explain. Hindi ko alam. Ano, Kahit wala. parang hear God's voice saying, come to me and I will follow you. Sige, lang. hindi ko Yan. alam. Kaya mo yan. Yung kaya mo lang. Parang mali eh. Ano yung naunawaan mo dyan sa binasa mo? Ano? Yung, Sino ba ang mga karakter dyan? yung ano, Hukbong Romano. Yung opisyal. Ang tawag ay Centurion. At si Jesus. Sige. Wala na si Mrs. ang magpapaliwanag. Ikaw na. Ako na naman kikita dyan. Oo. Ayoko. Okay, so ang character dito, yung Centurion, no? Isang opisyal ng hukbo. Siguro mga Armed Forces of the Philippines, kumbaga. At saka si Jesus. Sabi niya, Panginoon, meron po akong katulong na may sakit. Sabi niya, tulungan niyo po ako. Pero Lord, my servant lies at home. Paralyzed pala to eh. Paralyzed and in terrible suffering. So matindi, nag-aagaw buhay to kasi na-paralyzed na, ang sabi dito, terrible suffering. Sabi ni Jesus, o sige, pupunta ako sa inyo, sa bahay ninyo. Sabi niya, Panginoon, wag na. Kung sasabihin mo lang na gagaling siya, gagaling siya. Na? So, anong makikita natin dito sa centurion na ito? Parang katulad Sagot. lang ito dito sa man with leprosy. Sagot. Ano daw? Sobrang malaki ang pananampalataya. Amen. Malaki ang kanyang pananampalataya. Very good. Yun So, ang ang ating- pinakatama. Ang ating pananampalataya ay nasusukat sa malaki at maliit. Ha? Tandaan niya, malaki at maliit lang. Pag maliit ang pananampalataya, hindi gagaling. Kaya dapat malaki. Malaki. Kaya itong centurion ay malaki ang kanyang pananampalataya. Kasi sabihin mo lang, Panginoon, na pagagalingin mo at siya ay gagaling. Kasi sabi niya, ako man ay commander siya. Pag sinabi ko doon sa opisyal ko na ito gawin mo, ginagawa niya, susunod. No? So dito makikita natin yung malaking faith. Kaya nga, lagi sinasabi ni Pastor, ano yung sinasabi mo lagi na, your faith, nakalimutan ko yung term niya. No? So ganito ang sabi niya. Kasi sabi What niya, is your belief? what is your belief? It will happen to you. Oh, kaya sabi ng Panginoon, ngayon lang ako nakakita ng taong ganito na sobrang pananampalataya na ang sabi, kahit hindi siya magpunta sa salita lang ni Jesus, gagaling na. Gagaling na. Kaya Kaya tayo, huwag tayong mag-alinlangan. Walang pinagtiwala. No? Yes. Kasi eto yung salita ng Diyos eh. Paano ba natin nakakausap ang Panginoon? Pagbabasa ng Panalangin. Panalangin. Paano nangungusap ang Panginoon sa atin? Through His Word. Pagbabasa. No? Tandaan natin yan. Kaya dapat, ang ating pananampalataya o yung ating faith, kasing laki Laki. nung centurion. Okay, No? dagdagan ko pa ha. Lahat naman tayo nagkakasakit, di ba? Yeah. Amen. Di ba lahat tayo may sakit? So, ito'y pinto ko sa inyo, yung babaeng dinurugo. For 12 years nang dinudugo. Naubos na ang kanyang kayamanan, hindi pa rin siya gumagaling. Naubos na. So, ang pananampalataya ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. So, hinawakan niya. Nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Eh, sabi naman mga apostoles, ang daming tao talaga, mahihipo ka talaga. Hindi, umamin yung babae. Kasi, yung pananampalataya niya, pag nahipo ko yan, gagaling ako. O, nahipo niya, gumaling ka. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. O ano pa idadoubt natin? Pero,
Lagi kong sinasabi, magpa-doktor pa rin. Pagsamahin. Amen. Prayer and consultation. Pagsamahin po yan. Hindi pwedeng prayer lang. Kasi mayroon ng tuturo, prayer lang, dangerous, delikado. Delikado yan. Masyadong extreme. No? Extreme, delikado. Pagsabayin. Ha? So, ang gusto kong ilagay sa inyong isipan, gagaling ako. Tulad ni Ate Lene. Gusto ni Ate Lene na talagang totally healed. Talagang 100% na. Maniwala ka lang daw. Manampalataya. Nagpapadoktor ka naman eh. Manampalataya ka lang. Gagaling ka. Yun ang gusto dyan. Yun ang application. Amen. No? Paniwalaan mo. Gagaling. Gagaling tayo. Ako may sakit din eh. Diabetes. Gagaling ako. Amen. Claim. O, i-claim na natin yan. I-claim. Kasi yun namang healing ng Diyos, nandyan lang yan. Nakabitin-bitin niya mga promises niya. Kaso mo, hindi nga tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin ma-claim. Akin pala to. Healing, akin din pala ito. Galingan pala ito. Galingan. Nandyan lang yan, oh. Pati, Inaantay niya Oo. lang tayo. inaantay niya. Kasi yung ating faith, hindi pa talaga totally na karapat dapat na mag-claim. Diba? Kaya ang sabi niya minsan, oh you of little faith, sabi, ikaw na kaliit-liit ng iyong pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, dahil sabi nga, ang Diyos natin ay magpalibughuin, i-complete natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Wala nang iba. Wala nang ibang tao. Parang yung dito sa nagtayo sa sa buhangin, no? Ang comparison nito ay kapag ang iyong pananampalataya ay nakatayo sa sanlibutan o kung kanino pa mang tao, kung ako, parang ganito, kung ako kapanig, ganun ba si Ate Lenny? Kung ako papanig kay Ate Lenny, mararanasan ko ang masaganang buhay. Na? Pero halimbawa lang, nagkasakit si Ate Lenny, hindi na siya natulungan, di paano siya? No? Kung sa tao ang ating faith ay nakalaan, wala yun. Pero dapat ang ating faith ay nakatayo doon sa bato. Sino ba yung bato? Si Jesus, no? Kaya sabi nga ni kay Peter ni Jesus, ikaw ay maliliit na bato. Kaya ang tawag sa kanya Petrus. No? Ang malaking bato si Jesus yun. Kaya dapat ang pundasyon ng ating pananampalataya nasaan nakapatong sa batong malaki. Kay Kristo. Kay Kristo, no? Yun naman sinabi ni pastor na pinukpok ay dapat i-touch lang Idampi niya, lang, idampi ang pinalo. bato para lumabas yung tubig. Si Jesus din yun. Kaya, Siya ang living water, siya ang rock, no? siya ang tinapay. Siya ang tinapay. Marami kasing attributes para sa Panginoon. Kasi yung water doon, symbolize the word of God. At buhay din. Buhay din. Sino pa Okay, sunod? sino ang sunod? Ikaw na. Ana. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niyang naroon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagna. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Gumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. 16. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. 17. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Sige na. Si Jesus lang sa ating pong pamumuhay na pag tayo po ay may sakit, talagang si Jesus lang po ang talagang magpapagaling sa atin. At kung ano man yung mga gumabagabag sa ating puso o sa ating pagkatao, dapat ibigay natin kay Jesus para palayain. At maniwala tayo kay Jesus, palayasin natin yung mga masasamang Resist the devil and he will flee. Okay na. Okay. So dito, mapapansin din nyo, puro kagalingan, puro may sakit ang ating pinag-aaralan. So dito nakikita natin kung how God heals. No? Dito sa sitwasyon na to, sabi dito,
Jesus heals many. No? Ang mga tao, pag nabalitaan nila, halimbawa nasa Tabon 3, pag nabalitaan nila nandito si Jesus, dagsaan ang mga tao. Bakit kaya? Nananampalataya kaya sila? Gusto lang gumaling. No? Una-una, mga ususero, mga chismoso, chismosa, gusto lang malaman ano nga ba yun, may himala ba? Parang Nora, ano may himala? Kahit walang sakit. Oo. At gusto nila, siyempre libre. Libre yun, Libre. Okay. So dito makikita na, yan ang reason bakit maraming pumupunta. Hindi naman sila believers actually. Mga ano lang yung ususero, ususera, chismos, Nakikibalita. makikibalita at mga, ano yan, kumukuha ng mga probetsya. Oo, para ibang kalolo. So dito, makikita natin yung si Jesus pumunta sa bahay ni Peter. Na, at nakita niya yung kanyang biyanan na babae na nakahiga na mataas ang lagna. At anong ginawa ni Jesus? Nawakan niya kanyang kamay at umalis ang nawala yung lagnat at siya ay gumaling. So dito sa 16, ang sabi dito, when evening came, many who were demon possessed. Kita niyo yun? Marami pa nang inaalihan ng masamang espiritu, demon possessed, were brought to him. And he drove out the spirit with a word and healed all the sick. Tayo kaya natin yan? Palayasin ang demonyo sa atin lang, tayo sa iba dahil hindi natin kaya yun. Sa ating sarili kung nafe-feel natin. Kaya nga sabi, resist the devil and he will flee. Nga. Kaya. Last Amen. time, Kaya. kaya natin yun kasi may power tayo. May power Binigyan, tayo. binigyan na tayo ni Jesus ng power nung tinanggap natin siya sa ating buhay. Last time, ano ang una-unang inaatake ng diablo sa ating buhay? Isip, Ang ating isip. Diyan siya naghahasik ng ano, mga masasamang mga masasamang isipan. Kaya po sinabi niya, mag-ano ka, magbigtik ka. Magbigtik ka nga. Dahil ganoon ang diablo. No? So dito, ingatan natin ang ating mga isipan na huwag tayong batuhan ng mga basura. Kasi ang binabato ng diablo sa ating basura, mga basurang pag-iisip. No? So, ano ang sabi? Resist the devil. Anong gagawin natin? Lumayas ka. Wala kang poder sa aking utak. No? I-rebuke mo kaagad. Huwag mo akong hagisa ng mga basurang pag-iisip. No? In Jesus' name. Amen. Oh. Ang sabi dito, Sige, tuloy mo. He took up our infirmities and carried our diseases. Nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ito yung daladala niya. Yung mga sakit natin, at ano pa yung, anong infirmity sa Tagalog? Daladala niya ang 17. infirmities. Sa Ginoo, natupad ang sinabi ng propeta Isaiah Na anong kasunod? na inalis niya ang ating mga kasalanan, kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Yun, yung mga kahinaan. Yun yung daladala niya sa krus ng Kalbaryo. No? Kasi he took up our infirmities. Ano bang kahinaan natin? Marami. Unaccounted for ang mga kahinaan natin. Hindi na mabilang. Marami. And carried our diseases. Okay. Sinong sunod? Wala na. Ay, si Ay, ikaw pala. Ako ba? Oh, the cost of following Jesus. 18 hanggang 34. 18 hanggang 34. Mahaba. Siyempre, para lang yan sa mga... Pastora na eh. Para sa pastora. Pastor ka. Mateo 8:18 hanggang sa... hanggang 34. Ito yung 18. Tama-tama, matatapos na tayo. 18. Ito. Ang paglilingkod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, tama ba? Tama. Iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga papugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan ang mapagpahingahan
Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing. Diyan muna, Pastor. Explain mo muna yan. Bakit? Kasi, O sige. So ano ang masasabi niyo diyan, so, Pastora? 18 hanggang 22. Okay. Kasi noong panahon na, dinudumog na siya, di ba, ng mga tao. Kasi nagpapagaling siya, nagpapagaling. Nakita ng mga tao, so very interesting talaga yung mga tao sa kanya. Ngayon, kaya kinakailangan niya munang lumayo. Tapos, meron isang sabi, lumapit sa kanya, tagapagturo ng auto sinabi, puro sasama po ako saan man kayo pupunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga, ang mga asong hubad, at may mga pugad ang mga ibon. Pinalimbawa niya na ang isang tao. Sabi niya, gusto sumama ng isang kasamahan niya, no? Sabi ni Jesus Christ, may mga lungga ang mga Asumbuba. asong at ang mga ibon. So, nakikita niya na hindi karapat-dapat hindi porke tayo nakikinig tayo sa Panginoon, nakikinig tayo sa kanyang mga salita, nagbabasa tayo, nagsisimba tayo, ipag-ugnayan tayo sa ating pastor, ating pastora. Pero ang ating puso ay wala doon. Yun ang sinasabi dito ni Jesus Christ. Basta kasi niya tayo basta nababasa niya ang ating mga puso, ang laman ng ating mga puso. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Kasi omniscience na siya. Okay, so dagdagan mo naman, Pastora Lily. Ay, hindi pa yata siya tapos eh. Ay, sabi mo hanggang doon muna. Hindi, okay ka na? Okay na yun. Okay. Oo. So dito, makikita, iba naman itong sitwasyon. Kanina, para pagpapagaling ang ating pinag-aralan. Ngayon naman, sabi dito, the cost of following Jesus. Ano ba ang halaga ng ating pagsunod kay Jesus? Sabi ng isang teacher of the law, Panginoon, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Sabi niya, ang asong gubat may lungga. Sabi niya, ang ibon merong ugat. Pero ang anak ng ang anak ng tao ay wala man lang daw mahigaan ang kanyang ulo. So, ibig sabihin, kahit saan, pumupunta siya. No? Halimbawa, may mga sakit, pupunta sa kanya, okay, welcome sa kanya. Lahat ng uri ng may mga problema, pupunta sa kanya, open lang. Inaabot sila ng, naalaala niyo yung feeding of the 5,000? Inaabot na sila doon ng magdamag. No? So, ganoon ang trabaho ng Diyos. Parang strike anywhere. So, kung ikaw, limited lang yung pasensya mo, hindi ka makakasama sa ganitong mga gawain. No? Kasi ang gawain na nauukol para sa Panginoon ay mahaba. Hindi lang yan limited sa isang bahagi ng ating buhay. Amen. All throughout, nagbahagi si Jesus. Wala siyang pinipiling lugar. Mapamahirap, mapamayaman, pwede siya. Kaya, meron pa dito sinabi sa 21. Sabi, Lord, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Sabi, kasi susunod na yung mga disipulos. Sabi, Panginoon, sabi nung isa, teka po muna, makikipaglibing muna ako doon sa aming kamag-anak. Sabi ni Jesus, hayaan mo ang patay, ang maglibing sa patay. Nakuha niyo ba yun? Hayaan niyo ang patay, ang maglibing sa patay. Ano ibig sabihin noon? Sa paglibig, yung sinabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay, yung mga walang pagkakilala. Yun yung mga zombie, na walking zombie. Yung buhay, pero walang Kristo ang
tawag natin doon ay patay. Hayaan daw yung mga patay maglibing ng kanilang patay. Na? Kaya dito, sabi dito sa 21, Lord, first let me go and bury my father. Ibig sabihin dito, hayaan mo yung mga iba, ikaw, susunod ka sa akin dahil priority sa ating buhay si Jesus. Lalo pag linggo, sino ang priority sa ating buhay? Si Jesus, no? Timberly. Meron nga noon, sasabihin nila, ay, may tindahan kasi ako. Ang tanong, yumaman ka ba? Yan nagtinda ka ng linggo. Ikaw, naranasan mo yun. Napagod. No? Pagod, wala din naman. No? Kasi ang sabi ng Diyos, 7th day is rest day and it holy. Banal. Para yun, inilaan yun para sa Kanya. Hindi para maglaba, hindi para mamalanja, hindi para mamalengke, hindi para magluto, kundi para kay Jesus. Ito yung panahon na sama-sama tayong mag-worship sa Kanya. Like, yan ang utos niya. Na? Ano na kayo tanong? Yan na muna. Tapos na ba? I-add ko pa doon kay Oo. Sora yung tungkol doon sa mayroon yung mga ano. Kasi nangyayari sa ating mga Kristiyano, minsan, nananatili tayo sa ating mga comfort zone. Imbis na humayo, umatin sa mga ganito, nasaan sila. Eh ito naman, napaka-importante sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kasi ito talaga ang ating tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya mo na yung mga gawain na yan, o mga ano, basta nandito. O araw ng Sunday, magsimba. Amen. Huwag natin intindihin yung mga labahin, yung mga ano, iwanan mo yan, ang bahala. Pagbalik naman, gano'n, di ba? Bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para magawa yung ano, pero unahin talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. Tama po yan. Okay, so bago mag-closing prayer si Ate Lil, ay makakarinig po tayo ng isang magandang awitin sa pangunguna ni Ate Lisa Luma. I-continue yung pagbasa sa ano na yun? Matthew 8, 18 hanggang sumusunod, hanggang 32. 23 pala hanggang 32. Makinig. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust
In the strength of the Lord, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in Very good. Okay. O, ngayon naman po ay makakarinig tayo ng closing prayer. Wala kayong tanong mga kapatid sa ating napag-aralan? Tanong. Wala? Naintindihan ninyo? Libre tanong, walang bayad. Bukas pag nagtanong kayo, may bayad na. Ang ating topic ay nagpapagaling ang Diyos. Ang ating topic, ilagak natin ang ating tiwala sa Diyos. Ang ating topic, unahin natin ang Diyos. Ha? Okay? So, naunawaan nyo na. Next meeting, pag-aralan nyo ulit yung, ano yung verse na yun? Chapter 8, verses 23 hanggang 34. Okay. At yung mga sumusunod, no? 8 pa lang tayo, may 20 verses, ay 20 chapters pa ang Matthew. Dahil gusto ko na unawaan ninyo, word for word, ang binabasa ninyo. Hindi lang, kasi pag hindi na ipaliwanag sa inyo yan, you will just read it in passing. No? So mabuti ang hinihimay-himay natin ang paisa-isa. Enjoy ba kayo mga kapatid? Hina naman. Parang nag-enjoy. Kasi pag inaaral ko sa inyo, nag-aaral din ako. Amen. Oo. Okay, so Okay, bad news. Patay na daw yung nanay ni Connie Indiver. Si Connie, yung dati natin kasama dito. yung payat. Si Connie. Si Connie. Di ba? Connie yung isa, yung nag-asawa. Diyan nakatira sa apartment. Nag-text sa akin, patay na daw ang asawa. Ay, ang nanay niya. Pinag-pray ko rin yun. Wala, May sakit yun eh. may sakit. Matagal na may Kaya di sakit. namin pinag-pray yun. Although hindi pa naman namin nakikita talaga yun. Pag nag-prayer request siya, nag-pray na. Okay, so sino may prayer request para maipag-pray na? Ako yung galing ano pa. Si Benji. Pagalingan din. Diretso ko galing. Yung kagalingan kapatid. Si Ate Merly, mayroon din kagalingan niya. Ano ba yung dati? Problema, Okay. Hindi makakalimutin na kasi ako. Mabuti nga sa prayer no na nawawasto ko isa-isa. Ay, Diyos ko si Ate po. Cora, baka mayroon kayo ipag-pray. Ate Cora. Naramdaman? Ano sakit mo? Nakasama ka. Ikaw, Pastora. Si Benji. Total. Total. Saka ipag-pray muna, makasama naman natin sila paglinggo. Amen. Ako. Sama-sama tayo maglingkod kay Lord. Narinig niyo yung dalawa? Ay, opo naman. Sama niyo si Pastor Benji. May sakit niya daw. At pag walang sakit, okay. Okay, so kung wala na kayong tanong, wala na rin ako isasagot sa inyo. Wala tayong tanong. Kasi nagkaroon talaga ng ano rin, ng ano yung schedule, pastor. Kung sana hapon doon, Iba nga po na ba? maga. Saan niya? Sa church? Sa church nila. O sa nila? Sinong sila? Church to. Palang doon na nagsisimba. Hindi naman kami nagsisimba doon. Church nila. Wala naman kami Kahit simba. saan naman pwede. Walang problema yan. Ang sa amin lang, welcome kayo. Kung meron kayong ibang pinupuntahan, walang problema. Wala naman po kami pinupuntahan na. Yes. To be honest. Opo, wala naman talaga. Kaya nag-invite si Tilene na simba raw kami. Okay.
Bilin. Overtime na. Ako magagalit si Ate Lenny. Hindi galit ko. Hindi naman pala. Ito. Oo, oo. Alas 4 eksakto umalis to. Bibilisan ko na alang-alang sa'yo. Sige. Tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah. Praise you Jesus. Salamat o Diyos sa hapong ito. Salamat na ikaw ang nakilang ng gagamot. Ikaw ang nagpapagaling sa aming lupang katawan. At ang dapat lamang namin gawin ay ilagak namin sa iyo ng buong buo ang aming pananampalataya. Thank you Lord Jesus sa aralin na ipinagkaloob mo sa hapong ito. At Lord, kung sa hapong ito patuloy po kami lumalapit sa iyo, patawarin po kami o Diyos sa anumang mga kalapastanganan na nagagawa namin sa Pilipina, laban sa aming kapwa, laban sa aming sarili, at higit sa lahat, kalapastanganan sa iyo o Diyos. Patawarin mo po kami. Salamat o Diyos dahil ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na kumakalinga sa amin. At sa hapong ito, Panginoon, dalangin ko po ang mga kahilingan ng aking mga kapatid sa hapong ito. Dinadala ko po sa panalangin, Panginoon, si Lisa. Salamat sa buhay niya, Panginoon, na siya ay nagpapatuloy. Bagamat anumang sitwasyon, Panginoon, ang nararanasan niya, hindi ito naging hadlang upang hindi maging malakas ang kanyang pananalig sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin ko ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, at higit sa lahat, Panginoon, ang kanyang hanap buhay. I-bless mo po ito, Panginoon, dahil ikaw po ang nakakakita, Panginoon, kung gaano kasipag si Ate Lisa, Panginoon. Kung gaano siya kasipag sa kanyang hanap buhay, ganon din siya kasipag sa paglilingkod sa iyo. Salamat o Diyos, dahil nakita namin, Panginoon, kung gaano overwhelming ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ganon din po sa buhay ni Timerly. Salamat o Diyos dahil alam ko unti-unti pinapaunawa mo sa kanya, Panginoon, ang kahalagahan mo sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo po siya ng mabuting pangangatawan. Alisin mo po ang hadlang sa kanyang buhay, Panginoon, ang sakit, Panginoon, na nararanasan niya ngayon sa kanyang tiyan. Nawa, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Ibuin mo pa ang bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, na may nararamdaman. At kung sa kanyang buhay physical, Panginoon, dinadalangin ko po, anuman ang kanyang nais, Panginoon, sa kanyang buhay, anuman ang kanyang nararanasan, Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos na nakatunghay sa kanyang buhay. Alam mo po ang laman ng kanyang puso, Panginoon. Ang dalangin ko po, unti-unting transformation ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Beth at sa ni Ana. Thank you, Lord Jesus, dahil ang mga kapatid ko ito ay nagpapatuloy, Panginoon, in spite of. Alam ko, Panginoon, na may pinagdadaanan din sila, manaka-naka, pero alam ko, Panginoon, na ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan at patuloy mo silang sinusubaybayan. At salamat din sa buhay nito na alam ko, Panginoon, unti-unti ay nagkakaroon din ng transformation ang buhay nito. Siya ay isang mang-aawit na sa iyong upasan, Panginoon. At tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang adhikain sa buhay. Maging si Beth, sa kanyang kalusugan, Panginoon. Pinadalangin ko po na bigyan mo siya ng kaunawaan, Panginoon, kung paano niya aalagaan ang kanyang sarili. Pinadala ko rin sa panalangin, Panginoon, ang mga kapatid ni Adriana na may mga karamdaman. Lord Jesus, the great healer, ikaw, Panginoon, sa aming buhay. Ilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga kapatid ni Ana, Panginoon, na may nararamdaman, at ibalik mo po, Panginoon, ang normal nilang pangangatawan. At higit sa lahat, Panginoon, maunawaan nila na ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang dakilang manggagamot. Ganon din si Ate Lenny, o Diyos, dalangin ko po ang complete healing sa kanya. Salamat, Panginoon, na bagamat siya ay may edad na rin, marami siya nararamdaman sa kanyang katawan, subalit hindi ito ang nagpapapigil sa kanya, Panginoon, upang ikaw ay kanyang paglilingkuran. Salamat din sa buhay ni Ate Lenny na binubukas niya ang kanyang tahanan sa mga banal na gawain na katulad ito. Dinadalangin ko po, maging ang kanyang mga anak, Panginoon, na patuloy ko pong ay padaloy ang iyong masaganang pagpapala sa kanila. At Panginoon, marami pang madala si Ate Lenny sa ubasan mo, Panginoon. Ganon din sa buhay ni Ate Cora. Ikaw po ang patuloy na magpalakas sa kanya, Panginoon. Biyayaan mo po ng kaginawangan, Panginoon, ang kanyang nararamdaman. In Jesus' name, sinasaway ko po ang sakit ng kanyang ulo. In Jesus' name, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang siyang
mamuhay sa kanyang katauhan, Panginoon. Ngayon rin si Pastora Lisa, O Lord, dalangin ko po na patuloy mo po siyang ingatan at subaybayan at patuloy mo po siyang ipaunawa sa kanya, Panginoon, ang kanyang kahalaga, ang kanyang role bilang wife ng kanyang asawa, Panginoon, na may sakit ngayon. Nawa ay bless mo rin po si Pastor Bendy sa kanyang kalagayan. Ibahon mo po siya, Panginoon, sa panig ng karamdaman. At nawa, O Panginoon, magamit mo po siya mahitili sa iba pang kaparaanan. At sa kabuuan, Panginoon, dinadalangin din namin ang aming mga sarili ni Pastor, na bagamat kami ay 70 and 73, salamat o Diyos, sa kalakasan ay pinagkakaloob mo sa amin, maging ang kaunawaan, Panginoon, sa salita mo. Thank you po. Nawa ay patuloy kang manahan sa aming mga puso at mula sa from the abundance of our hearts speaks the truth, Panginoon. Ikaw yung dapat namin ipahayag, Panginoon, sa buong tabon 3, tabon 2, tabon 1. Nawa, Panginoon, ay mapuri ka sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, ikaw ang huwag yung pag-iingat, ang iyong basbas, ang iyong dalangin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Salamat. Lahat.